Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you are with us today, and we hope that you'll join us in our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Sige po, tayo po ay magsisimula sa ating pananambahan. Patuloy po nating anyayahan po ang presensya po ng Panginoon. Let's seek the Lord po sa umagang ito. Awitin po natin yung song na The More I Seek You. Seek you, the more I find you, the more I find you, the more I love you. I wanna see that your feet. From the cup in your hand, lay back against you and me. Feel your heartbeat. This love is so deep. It's more than I can stand. I'm empty in your peace. It's overwhelming. Seek you, the more I find you, the more I find you, the more I love you. I wanna see that your feet from the cup in your hand, lay back against you and me. Feel your heartbeat. This love is so deep. It's more than I can stand. I'm melting your peace. It's overwhelming. I wanna see that your feet drink from the cup in your hand, lay back against you and me. Feel your heartbeat. This love is so deep. It's more than I can stand. I'm melting your peace. It's so blessing. I wanna see
sit at your feet, drink from the cup in your hand, pray back against you and breathe, feel your heart beat. This love is so deep, it's more than I can stand. I'm bound in your wings, it's overwhelming. Thank you, Jesus. Salamat, O Diyos. Salamat po sa pagmamahal mo, Panginoon. Na Lord, hindi namin masukat-sukat, Panginoon. Dahil Lord God, napakabuti mo, Panginoon, sa amin. Thank you, Lord God, sa umagang ito, Panginoon. At salamat po, Panginoon, sa aming mga kapatiran, Panginoon. Lord, na naglaan ng panahon para sa inyo, Panginoong Diyos. Lord God, dalayan mo po sa araw na ito, Panginoon. Lord God, yung pamumuna. At Lord God, kung ano mga makikita mo, Panginoon, sa aming mga kalooban, Panginoon. Lord, tinataas po namin ito sa inyo, Panginoon. At Lord, i-correct mo po bawat puso namin, Panginoon. At i-empty mo ito, Panginoon Diyos, mga sandali ito, Panginoon. Upang Lord, malaya kang makapasok, Panginoon, sa aming mga puso. Lord God, dalayan ko po sa aming mga kapatiran na wala pa rito. Lord, ingatan mo sila sa kanilang pagpunta dito, Panginoon. Bagamat hindi po maganda ang panahon, Panginoon. Lord God, salamat po na binigyan mo kami ng kalakasan, Panginoon, na sa kabila ng mga naranasan namin, mga nararamdaman namin, O Diyos. Lord God, Ikaw ang nagpapagaling. Kaya Lord God, salamat po sa umagang ito. At purihin ka, Panginoon, sa aming pag-aawitan, O Diyos, sa aming magsusungli, Panginoon. Lord God, idako mo kanyang mga paa, Panginoon, dito, Panginoon Diyos. Lord God, alam ko po na, Panginoon, ito po ang kumigil sa buhay niya. At salamat, Panginoon, na, Lord, kaming mga naririto, Panginoon, Lord, huwag kaming nahiya, Panginoon, na gamitin namin aming mga paa at kamay, Panginoon, upang magpuri sa iyo, Panginoon Diyos, dahil, Lord, Ikaw ay kahanga-hanga, Panginoon, at karapat-dapat kang piliin sa aming mga buhay. Lord God, maging sa amin, sa hero mo sa umagang ito, Panginoon. Lord God, kilala mo siya, Panginoon Diyos. Patuloy mo siya, Panginoon, na bigyan ng karunungan, O Diyos. At Lord, ng kalusugan, ng kalakasan, Panginoon. I-anoint mo siya sa mga sandali nito, Panginoon. Na Lord, malaya niyang maibigay sa amin, maipadama sa amin yung mensahe, Panginoon, sa araw na ito. Lord God, lukuhan mo siya, Panginoon, maging kaming mga tagapakinig, O Diyos. Lord, nawa itong mga paririnig namin na yung mensahe, Panginoon, sa araw na ito. Ito po ay, Lord, aming Lord, bulay-bulayan sa aming mga buhay, Panginoon. At huwag hayaan, Panginoon, na hanggang dito lang, Panginoon, at paglabas namin ay wala na. Kaya, Lord God, daladalan namin yung mga salita, Panginoon Diyos. Lord God, maging sa pagbibigay, Panginoon, handa mo po ang bawat isa, puso ng bawat isa. Dahil sabi mo, Panginoon, nagagalak ka sa generous giver. Kaya, Panginoon, kung anuman ang mga Lord, mga kinikita namin, Panginoon, ay Lord, meron ka po, Panginoon, share, Panginoon, dahil Lord God, ang laki po ng biyaya na pinibigay mo sa amin. Lord God, samahan po kami hanggang sa matapos ang gawain nito, Diyos. Purihin ka, Panginoon, at patuloy kang kumilo sa aming kalagitnaan. Samahan mo po kami, Panginoon, at kasihan mo ang bawat isa, Panginoon, na naririto, Panginoon Diyos. At Lord God, Ikaw lang na itaas sa buhay namin at sa mga sandaling ito, Diyos. Salamat po, Panginoon, purihin ka. Sa pangalan na iyong anak na si Jesus. Amen at Amen. Amen. Ayan po. Pili po tayo makatayo. Ayan po, naniniwala po ako na ang prayer po ay purest form po ng pag-ibig. So, this time po ay group yourselves into 5. Ayan po. Pwede pong heterogeneous, pwede rin pong homo, or ako din po mag-join. Lahat po kami dito mag-join po. So, ito po yung magiging gagawin po natin. Make a circle sa group po na yan. Then sa circle po na yan, meron pong nasa gitna. Speak blessings and pray for that person who's at the middle. Ipananalangin po natin yung nasa gitna.
So, ano ba yung limit ng time? Siguro 2 minutes. Pwede po yun, isang person. Then, after praying, greet your circle, a hug, a handshake, or a high five. So, kahit ano yung gusto nyo ipanalangin po sa someone na yan. So, maggagawa po tayo ng circle, then i-lay hands po natin yung nasa gitna. Ipag-pray po natin yung nasa gitna. Okay po? So, ayan. Meron na po dito 5. May 5 na dito. Dito may 5 na rin. Ayan. Pwede pong sumobra kung 6 or ano. Pwede po. Dito may 5 na rin. Siguro kami dito ay sakto. Si ano? Kuya. Si Kuya. Halika. Dito ka na lang sa kanila. So, ganun po ang gagawin natin. Once na meron pong pupunta sa gitna, i-lay hands po natin sila. Ipapanalangin po natin sila. We speak blessing upon this person. Kahit ano po yung prayer na gusto niyo ipanalangin, go ahead po. Isa-isa ba? Isa-isa pong pupunta sa gitna. So, ako, pupunta po sa gitna. Mag-circle na rin kayo. Ayan, pumunta na siya sa gitna, umupo siya. Depende, pwede pong nakaupo. Ayan si Kuya, ililay hands po nila, ipag-pray po nila ito. Right. So, ganun po yung gagawin natin. Ayan si Ate Beth, ganyan po. Then after po maipag-pray, change naman po. Hanggang sa matapos po kayo sa buo. So, let's start po sa pananalangin. Let's pray po.
Amen. Isang magandang umaga po sa bawat isa. Napakasarap pong manalangin sa Panginoon. Amen. Ang sarap pong mag-cast out, not just for ourselves, but to everyone po na kasama natin. Na tunay na ang Diyos ay buhay sa atin, and He has given us the authority to bless each and every one of us. Napakaganda pong pagkapala sa Panginoon. Amen. Kaya po, as we begin our service, tayo po ay umawi sa Panginoon. Tayo po ay mag-declare na His love endures forever. His holy and His mighty hand is upon us. Kaya po, let us sing this song. It's
unto our lives, oh God. Hallelujah. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. We sing I love you. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment I wake up, from the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, yes, oh God. And all my life you have
Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, all will believe, will sing the song forever to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions, all grace stands above them all, and creation cries, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. We sing angels cry, and the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever. We'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy.
You are holy forever, Jesus. Hallelujah. Yes, you are holy. We beg your name, O God. And we have given the authority to call you our Father, Panginoon. Lord, we cry out for worship, O God. We cry out for adoration, Panginoon. And we want to worship you, Panginoon. Yes, O Lord. We want to be in your presence, O God. And in all, O Diyos, nais namin na papurihan ka for everything that you have done, for everything that we are going through, Panginoon. Challenges man, Panginoon, chaos, financial problems, O God, family problems, Panginoon, everything, O God, and even our blessings, Panginoon, you are above all those, Panginoon, and we are grateful, Panginoon, that we are, and we have our God, at ikaw yun, Panginoon. Hallelujah. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Sing us name. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Sing a shout. And I stand in awe of you. Yes, we stand. I stand in awe of you, Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you, and I stand in awe of you. Yes, I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you, and I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Amen, O Diyos. Yes, O Lord, we stand in awe of you and we are worshiping in the name of Jesus. We are here because of you, Jesus. Hallelujah. We want to worship you, O God, and glorify you. And thank you for your wonderful presence this morning, O God. To you is all the honor, and all the glory, and all the worship and adoration, Panginoon. Salamat at walang hanggang papuri ang aming sambit, Panginoon. Ito pong aming awit
Papuri, salamat, Panginoon. Tanging pangalan lang yung anak na si Jesus. Amen at amen. You may be seated in the presence of God. Tayo pong muli ay manalangin para sa ating pagbibigay. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming pong salamat muli sa pagkakataong ito na pinagsama-sama mo kami, Panginoon, para ikaw ay aming may taas. Aming pasalamatan sa lahat po, Panginoon, na nagawa mo po sa aming buhay. Maraming pong salamat, Father God, sa lahat ng pagpapala, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Father God, sa aming pagbibigay, tulungan mo nga po kami, Panginoon, na maging tapat, Father God, na may balik ang nararapat para sa iyo, aming Ama. Salamat po sa lahat ng pagpapala, Panginoon. Lord, ang mga yaman ay pinagkaloob mo po sa amin, Panginoon. Tulungan mo nga po kami na magamit ito ng tama, Father God. Hindi lamang, Panginoon, sa aming bahay-sambahan, kundi, Father God, sa mga tao, Panginoon, sa mga missionary, na patuloy, Panginoon, na nag-spread, Father God, ng iyong mga salita. Salamat po sa kanilang buhay, Panginoon. Alam po namin, Lord, na ito rin po ang iyong kagustuhan. At ang aming pagiging tapat sa iyo, Panginoon, ay karapat-dapat lamang, O God, dahil ang lahat ng meron kami, Panginoon, ay nanggagaling lahat sa iyo, Father God. Kaya ang panalangin namin, Panginoon, ay i-bless mo po ang lahat ng source of income na meron kami. Lahat ng trabaho meron ng aming pamilya, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami sa araw-araw ng aming buhay. Gawin mo nga po kami, Panginoon, na mga gidaluyan ng pagpapala, Father God. Lord, maging tapat, Panginoon, sa iyo. Dahil, Lord, hindi ka nagkulang ni minsan sa aming buhay. Nang sa kabila, Father God, ng aming mga pagkukulang, sa kabila, Panginoon, ng aming mga pagkakamali at mga kasalanan, hindi mo kami iniwan, Panginoon. Patuloy mo po kaming pinapatawad sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan at mga pagkakamali sa aming buhay. Kaya, Panginoon, hindi sapat ang salitang salamat sa lahat ng biyaya na patuloy na pinagkakaloob mo po sa bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, salamat po. Karapat-dapat lamang, Lord, na ibalik namin ang nararapat sa iyo. Kaya, Panginoon, tulungan mo po kami na maging tapat. Tulungan mo po kami, Panginoon, na masaya na ibinabalik ang lahat ng para sa iyo, Father God. Salamat po, aming Ama. To God be the glory. Amen. Po, magandang umaga po sa bawat isa. Pakibati nga po ang inyong mga katabi. Pagpalang araw po at nakita po ang Panginoon sa iyo. Ayun po. Sa good day po na tayo po ay naririto. Kaninang umaga ay umuulan po, no? Ang bihira po kasi umulan ng March eh. Kaya praise the Lord, ang kanyang biyaya ay unexpectedly, ang ulan po ay biyaya po yan sa mga panahon na tayo po ay nakakaramdam ng sobrang init. Nainitan po kayo, no? Tama po ba? Kayo po ba ay nainitan sa mga trabaho ninyo kung nasan po kayo? Kasi alam po natin na umabot ng 48 degrees, talagang masakit po. Marami pong nagkakasakit. At the same time ay ayun nga po, naapektuhan po ang kanilang physical na kalagayan. Biyaya ng Diyos ay narito po tayo at grasya niya po ang patuloy na nagbibigay sa atin para tayo ay makapagpatuloy sa pananampalataya. Last Sunday po, ano po ang topic po natin? It's about prayer po, no? Praying church. Talagang napakahalaga po na ang isang iglesia ay nananalangin. At ito po ay backbone, ika nga,
ika nga, ito po iba po ng ating iglesia, na kapag ang iglesia ay nanalangin, ay tayo po ay merong assurance na makapagpatuloy na ang Diyos po ay kumikilos sa ating lugar, sa ating bahay, sambahan. Ngayong Sunday po, ang ating pag-uusapan ay patungkol po sa pag-ibig, ang simbahang nagmamahal. Alam niyo po, napakahalaga po sa isang simbahan ang mapagmahal. Lahat po tayo ay nagkamali, tama po ba? Lahat po tayo ay may mga limitations, nagkasala. Tayo ay may mga bahid ng mga karumihan at binago po tayo ng Diyos. Pero ito po ang tinuturo ng Panginoon sa atin, na tayo ay maging isang mapagmahal na iglesia. Tama po ba? Tayo po ay maging mapagmahal na iglesia na kahit ano pa ang mangyari, ano pa yung mangyayari sa mga hinaharap, ang ating laging response ay ang pag-ibig. Dahil ito po ay ating identity sa Panginoon. Ang panalangin at ang pag-ibig ay maaaring inseparable po ito. Hindi po ito pwedeng ipag-iwalay. Kaninang bago po tayo magsimula ng ating awitin, napakasarap pong umawit sa Panginoon. Amen po? Umawit at manalangin sa kapwa. Kaya po, ang sarap pong ipanalangin ang bawat isa sa atin dahil kailangan po natin ang panalangin. We speak blessing upon that person, and tayo naman na pinapanalangin ay tinatanggap po natin ang biyaya na mula sa Diyos. Kaya po, sa umagang ito, ay patuloy po natin tatalakayin, bakit nga ba kailangan ng iglesia ng maging isang mapagmahal? Bakit kailangan ng church na maging mapagmahal? Kahit ano pa ang pagkakilala mo sa taong iyan, mamahalin mo yan. Dahil hindi ka nagmamahal sa Diyos kapag hindi ka nagmamahal sa kapwa mo. Tama po ba? Amen po? You agree po? So, ito po ay nagre-reflect sa atin na kapag mahal natin ang Panginoon, definitely, it will reflect sa ating mga buhay, mamahalin natin ating kapwa. Kahit na sobrang nakakainis. May mga pagkakataon na ganun po, na mayroon pong mainitin ang ulo sa inyo dito, mayroon pong madaling mainis. Pero po, babalik po tayo sa pinakapundasyon kung bakit si Jesus po, bumaba po dito, nagkatawang tao. Ang dala-dala niya po ay pag-ibig, pananampalataya, pag-asa. Ang higit po sa lahat ng ito, ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 13, ay pag-ibig. Tama po? Ang pag-ibig po ang higit sa lahat na ito. Kaya po, bumaba po siya, nagkatawang tao, at i-divide niya po ito sa dalawa. Kaninang umaga, ayan po, kanina kasi may pindash tayo sa screen. Kanina, ginawa po natin ito kanina. Nanalangin po tayo. Tayo ay tumayo. Hinrubo natin ang bawat isa sa 5. Tapos, pinanalangin natin ang bawat isa. Nagkaroon tayo ng circle. At nakita natin sobrang halaga ng panalangin. Tama po ba? How does it feel na kayo po ay pinanalangin ng kapwa nyo? Parang, alam nyo, sobrang ang sarap lumakad sa pananampalataya. Tignan po natin yung next slide. Hindi pa tayo nananalangin para tayo mga ganito. Takot pa tayo lumakad. Para tayo isang pusa na parang unsure pa tayo sa ating pananampalataya. Kumbaga parang parang hindi pa tayo nagpipray, parang miyaw-miyaw pa lang tayo eh. Ang church po, miyaw-miyaw lang din po yan kapag hindi na nanalangin. Papasok lang dito yan, miyaw-miyaw. Ganun lang yan. Kapag hindi ka nagpa-participate sa panalangin. At sa personal mong buhay, kapag ikaw ay hindi na nanalangin, malamang magmimiyaw-miyaw ka lang talaga. Pero, nung natapos po tayo manalangin, pinag-pray po tayo ng kapwa natin, parang parang iba, kakaiba parang confident ka. Pagpasok mo ng simbahan, nakita mo si Shali. Joke lang po. Kumbaga parang parang confident ka. Sinasabi ko lang po dito na confident ka na parang meron ka pagtakbo mo, paglakad mo sa pananampalataya mo. Meron kang kumbaga taas mo ka. Tama po ba? Na lumakad, hindi ka natatakot sa hinaharap kahit ano pang ihain ng mundong ito.
para ikaw ay isang leon, roaring like a lion. Ang ating pag-uusapan sa umagang ito ay matatagpuan po sa teksto ng John chapter 13, verse 34 to 35. Sabay-sabay po nating basahin. In 1, 2, 3, go! Okay, babasahin ko po ulit. A new commandment I give to you, that you love one another just I have loved you. You also are to love one another. By this, all people will know that you are my disciples if you have love for one another. Makikita po kaagad yun, tama po ba? Na kapag nagmamahalan ng isang iglesia, halimbawa, si Eli bago sa papasok sa simbahan, kailangan niyang naghahanap siya ng church. Tapos nakita niya sa loob ng iglesia, parang nagsasagutan yung mga tao doon. Yung pala ibang lugar lang pala. Kasi minsan, mataas lang ang boses. May mga ganun. Okay, sa Nueva Ecija, parang kala mo nag-aaway na. Si Eli, kasi tingin nyo, kung nakita ni Eli na parang nag-aaway sa loob ng iglesia, tutuloy pa kaya siya? Hindi na po, no? Maaaring ma-discourage si Eli. Kasi hindi natin alam si Eli naghahanap ng pagmamahal. Tapos ang iglesia, na nakita niya, nagsasagutan. Kung kayo din po si Eli, malamang hindi po kayo papasok sa loob ng iglesia niyo. Tama po ba? Mananalangin po kayo. Nabigyan kayo ng Panginoon ng tamang iglesia, tamang church na kung saan kayo ay dadalo. Sabi po diyan, na kayo po o tayo po ay malalaman na tayo ay mga disciples kapag nagmamahalan po tayo. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, patuloy po kami lumalapit sa kapangyarihan mo sa umagang ito. Nais mo, Panginoon, na pagmahalan kami bilang magkakapatid, Panginoon, bilang katawan ni Kristo. At patuloy, Panginoon, na kami, O Diyos, ay magkaunawaan at maging tunay, Panginoon, ang disipulo ng Panginoon. Lord God, sa umagang ito, hayaan mo, Panginoon, na ibatid mo ang nais mong ibatid, Panginoon, na ilagay sa aming mga puso't isipan, Panginoon, ang salita mo, Panginoon, na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon. Patuloy po kayong managana. Ang presensya mo, Panginoon, ay makita sa lugar na ito, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po ni David Walker, church should be a place where love is evident. God delivers, lives are changed, hearts are healed, and families are restored. Kung meron po tayong pupuntahan, kung meron mang safe place sa lugar, walang iba po kundi ang iglesia. Alam niyo po, yung mga D-group po ninyo, yan po ay simbahan. Kung kayo po ay may small group, may simbahan na po kayo dyan. May church na po na namumuo dyan. Yan po ay small group or D-group na kung saan pwede po kayo mag-share ang inyong mga victories, challenges, or anything na nararanasan nyo sa pananampalataya at sa buhay. Kaya napakahalaga na bilang Kristiyano ay meron po tayong D-group. Kapag wala po tayong D-group sa church, hindi pa tayo member ng small group, ay definitely ay hindi pa natin alam yung susunod na mga process. Kasi maganda po ay talagang tayo po ay member po ng isang maliit na small group na kung saan ay napapamuhay po natin ang pag-ibig, nagkakaroon tayo ng accountability, ng holiness, love, and obedience po sa circle po na yun. Dahil sabi po ni David Walker, ang simbahan po ay yan po ay evident, dapat na nakikita po ang pag-ibig. Marami po tayong mga kapintasan sa buhay, mga nagawang pagkakamali. Pero ang kagandahan na kapag tayo ay binago ng Diyos, sinasabi po natin sa harap. Hindi para makita na ganito ganyan, kundi para makita po na ang kapangyarihan ng Diyos ay nananagaytay at nangingibabaw po sa buhay natin. Na tayo po ay binago ng Panginoon. Malaking bagay po ito na sa inyong small group, nag-share po kayo ng challenges. Nag-share po kayo ng kahinaan ninyo. Nag-share po kayo kung ano po yung mga bagay na nahihirapan po kayo.
Hindi para ipagchismisan, kundi para masigit na ipanalangin ng bawat isa. Kaya po sa isang D group, sa isang circle na maliit, meron po yung usapin na ang usapang ito ay sa atin lang. Hindi na ito lalabas sa kabila. Wala nang maritesan. Meron isang maliit na D group ng nanay dito, meron din maliit na D group ng nanay dito. Hindi na po siya magmamarites sa kabila. Kumbaga, doon lang dapat yun sa circle po na yun. So ang church po, dapat po, nakikita po natin ang pag-ibig yan. Nakikita po natin ang buhay na nababago. Kung tayo ay sumasagot sa ating mga gulang, kung tayo ay madaling magalit, binabago po tayo ng Panginoon araw-araw. Laging ipinapaunawa sa atin ng Panginoon na, teka lang, nanalangin ka na ba? Teka lang, nagkukumplain ka? Nag-pray ka na ba? Kaya malaking bagay. Again po, church should be a place where love is evident. And yan po ang gusto natin mangyari. Kung ang pag-ibig po ay nananagaytay sa lugar na ito, definitely, magpapatuloy po ang disciple-making sa ating iglesia. Love is the defining characteristic of a true disciple. Ngayon po ay titignan po natin kung ano yung mga bagay na ating matatanong po dito. Unang-una po, Jesus commanded us to love one another. Number 1 po, Jesus command us to love one another. Si Jesus na mismo nag-ano nito. Siya na mismo nag-command sa atin na mahalin natin ang isa't isa. Sabi po doon sa Matthew chapter 22 verse 39, and the second is like it, love your neighbor as yourself. Kasi alam niyo po ba, ang sarili natin, mahal natin. Tama po ba? Kapag kayo ay nagkakaroon ng group picture, sa picture po na yun, sino po ang una yung tinitignan? Yung sarili niyo po. Pag nagpipicture kayo, uy! Pangit ko dyan, hindi mo tinignan yung kabila. Kung pangit siya, bahala na yan, basta ang sarili ko, gusto ko maganda ako. Lagi niyong tinitignan ang sarili niyo. Kaya po, minamahal po natin, ganyan din po ang sinabi ng Panginoon, na mahalin po natin ang ating neighbor. Kasi grabe tayo magmahal sa ating sarili. Tama po ba? Sabi po ang term po na ginamit sa Griego ay agapes. Ayan po, ang pagbasa po niyan ay agapes. Sa Greek po, agapes. Yung nakikita ng Y, ay hindi po yan Y. Yan po ay letter G po yan. Ang ibig sabihin po niyan ay you shall love. Pinumad ng Panginoon na magmahalan po tayo. Love is a command and not a suggestion. Ang pag-ibig po ay command ng Diyos at hindi ito sinadjust ng Panginoon. Ay, mahalin mo yung kapwa mo kasi ganito mangyayari. Hindi po. Ang sabi ng Panginoon, love your neighbors. Ibig sabihin, wala kang titignan. Wala kang, kasi lagi naman kami nagkakasagutan, lagi naman kami nag-aaway, lagi naman kami hindi nagkakaintindihan. Ang pag-ibig po ay isang command na kahit hindi mo na feel na sa isang responsibilidad, hindi mo na feel na mahalin siya, mamahalin mo siya. Tama po ba? Nararanasan niyo po ba ito bilang mag-asawa? Sa mga mag-asawa po? Si Daisy Shally, hindi na mahal ni Daisy si Shally. May mga ganun po ba pagkakataon? Sa araw lang na yun, pero bukas mahal ka na naman ni Daisy. May mga ganun po pagkakataon. Nangyayari po ba? Parang may mga ganun po. Bukas, February 13, hindi kita mahal. February 14, mahal kita. May ganun po ba? Joke lang po. Pero ganun po ang pag-ibig. Command po siya na kahit hindi mo na feel na mahalin ang isang tao, mamahalin mo siya. Kahit hindi na siya kaibig-ibig. Sa prinsipyo ng isang tao, kahit hindi siya kaibig-ibig. Dahil sa prinsipyo ng Diyos, laging kaibig-ibig. Ang hindi ka mahal-mahal. Ang makasalanan ay kaibig-ibig sa prinsipyo po ng Panginoon. Wala pong exemption. Lahat po tayo ay mahal ng Diyos. Pero sa tao, minsan, namimili tayo ng mamahalin natin. Pero ito pong kinumand ng Panginoon sa atin,
mahalin po natin ang ating neighbor gaya ng pagmamahal po natin sa ating sarili. Since becoming a follower of Jesus Christ, ito po yung pinaka nagustuhan ko yung topic talaga, ang pag-ibig. At ako po ay natututo and nakikita ko po na merong itinuturo po ang Panginoon na paano ko siya mamahalin ng higit pa na mag-flow pa po sa bawat isa. Ang first focus po natin ay maunawaan po natin kung gaano ba tayo minahal ng Diyos. Dahil ang pag-ibig niya ay nag-i-empower po sa bawat isa sa atin. And to love Him in return and love others. When we truly receive God's love for us, His love transforms us and overflows to others. Normal na po yun. Then bearing the fruit of love becomes supernaturally natural to us because it is powered by God's love. Sabi po sa 1 John 4 verse 19, we love because He first loved us. Inuulit ko po, ang pag-ibig po ay command sa atin ng Panginoon. At kailangan po natin i-acknowledge na ang pag-ibig ay ang primary command ng Diyos sa ating mga buhay. Isang command na merong order at merong superior authority na kinakailangan po ng obedience. Di ba sabi po doon, all authority, sabi sa Matthew 28 verse 18, all authority has been given to Jesus. So siya po ay superior, siya po ay authorized, siya po ang authority na dapat sinusunod po natin. Ang paglakad sa pag-ibig ang pinakamahalaga para sa Panginoon. And therefore, should be to us as well, tayo mga Kristiyano. Hindi po ito option, hindi po ito suggestion, or hindi po ito request. To put it bluntly, kapag tayo ay hindi lumalakad sa pag-ibig, we are disobeying God. Nagkakasala po tayo. Kaya po kapag may mga conflict po tayo sa kapwa po natin, inaayos po natin. Hindi tayo pumunta sa simbahan. Magiging pariseyo po tayo niyan, pag ganon. Inaayos po natin, nakipag-ayos po tayo sa ating kapwa. Kasi yun po ang Diyos. Ayusin mo muna yung gusot mo bago kang pumunta sa bahay-sambahan. Ayusin mo muna. Kasi pupunta ka sa bahay-sambahan dahil mahal mo ang Diyos. Pero iniiwan mo yung kapwa mo na may gusot kayo. Teka lang. Parang hindi yata nagmamatch. Parang niloloko yata natin. Parang ganun. So, definitely, kapag meron po tayong conflict sa kapwa po natin, una po natin gagawin, ayusin po natin bago po tayo humarap sa Panginoon. Amen? Love the Lord your God. Ito po yung sabi ng Panginoon. Na-enkwentro niya po yung mga Pharisee. Ito po. When a Pharisee approached Jesus and asked him what the greatest command of the law is, ito po ang response ng Panginoon, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment, and the second is like it. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments. Alam natin na meron po tayong commandments, 10 commandments na binanggit ko po kanina. Pero dahil bumaba na po ang Panginoon, hinati niya po ito. At makikita po natin the first 4 commandments, ito po ay nag-focus po sa Panginoon, yung relationship natin sa Panginoon. And while the last 6 focus on relationship with others. Magbigay po kayo ng nagpo-focus po sa Panginoon. Isa lang po. Huwag kang sasamba. Okay, isa. Yun naman nagpo-focus sa kapwa. Magbigay po kayo. Huwag kang papatay. Pwede na po yun. Isa-isa lang po. Bumaba po ang Panginoon at ito po ay sinum up or sinamarize. Ito na po. Dahil ang isang Pharisee, isang teacher of the law, ay nagtatanong kay Jesus. So, bakit nga ba? Bakit nga ba ginawa ng Diyos ang pag-ibig na isang command? Jesus made it a command because others will recognize that we are God's children and become drawn into His kingdom by observing our loving action. Kaya po mga kapatid, kapag nag-fail po tayo na ibigin po natin ang ating kapwa, we do not align with our responsibility as an ambassador of Christ. Kahit po bilang katawan ni Kristo, hindi po tayo nakaka-align dyan
kapag tayo ay nag-fail na mahalin po natin ang ating kapwa. Ang sarap po ng isang pamilya ay nagmamahalan. Ang sarap po ng isang iglesia ay nagmamahalan. At yan po ang nais ng Panginoon, na tayo ay magmahalan po dito. Na anuman yung mga kanya-kanya po nating mga sabihin po natin, meron po tayong kanya-kanyang paniniwala o principle na dapat ganito ganyan. Pero babalik po tayo sa prinsipyo ng Biblia, sa salita mismo ng Panginoon. Lagi pong nangingibabaw ang pag-ibig. Babasahin ko po ulit yung ating pinaka-verse. A new command I give to you, love one another as I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. So John 13:34-35. Ang pangalawa po natin is, love is the church's greatest testimony to the world. Ang pag-ibig po, ito po ang greatest testimony po natin. Kapag nandito po tayo sa bahay-sambahan, magbibigay po tayo ulit ng halimbawa na lagi po nating binabanggit. Halimbawa, unexpectedly, may pumasok po dito. Malibahin po natin, may pumasok po dito na pulubi. Alam natin na masakit sa pangamoy natin. Ano gagawin ninyo? Baka gawin po natin ay paalisin po natin. Ang evident po ng pag-ibig hindi po makikita sa atin. Baka gawin po natin mga ganitong mga bagay o kaparaanan. Ano po dapat natin gawin? I-accommodate po natin, tama po ba? Napakahirap po sa atin, pero yun po ang nais ng Panginoon. Love is the church's greatest testimony to the world. Pag pumasok ang pulubi sa loob ng bahay-sambahan na ito, baka tinignan po natin sila ng ula-ulo hanggang talampakan. Tapos pinapakita mo pa. Tapos tumitingin ka pa kay brother, kay sister. Sa tingin niyo po ba, ito po ba ay testimony? Kung ganun po ang gagawin po natin. Hindi pa man po nangyayari ito, pero alam ko po, sa ibang simbahan, nangyayari po ang mga ganitong senaryo. Nangyayari po ito, realidad po. Kahit po yung transgender na pumasok po sa bahay-sambahan. Lalaki, pumasok, tapos talagang babae damit. Tapos, napakaiksi po ng kanyang suot. Pang cheer dance. So, ano po yung magiging response po natin? Po natin, mga bagay po na ito ay pinaghahandaan. Mga bagay po na ito ay dapat meron po tayong kaalaman kung paano po natin i-accommodate ang mga bagay o mga tao po na papasok po dito sa ating bahay-sambahan. Lagi po natin ipapakita ang pag-ibig. Yun po lagi. Even hindi natin gusto bilang isang tao, yun po ang nais ng Panginoon. Ipapakita po natin na mahal po natin sila. Tutulungan natin sila. Hindi po kaagad mauuna tayo sa salita ng Diyos. Sabi ng kapatid, sabi ng salita ng Diyos, lalaki at babae ang palang nilikha. Ako, bawal ka kaagad dun. I-cater mo muna. Kung papasok man siya sa isang small group, i-cater niyo po muna siya. Ipakita niyo muna yung pag-ibig. I-boost niyo muna yung grasya na mula sa Diyos. Then dahan-dahan, pag nakabuild ka na ng relationship, saka mo ilagay yung truth. Grace muna bago yung truth. Paul offers encouragement in 2 Thessalonians 1 verse 3, where he writes, we ought always to give thanks to God for you, brothers, as is right, because your faith is growing abundantly, and the love of every one of you for one another is increasing. In-encourage po ni Pablo dahil ang Thessalonians po ay nagmamahalan. Sila po ay talagang pinapakita po na ang Thessalonica
ay sila po ay growing po, lalong-lalo na po sa pag-ibig. Dito po sa passage na ito, ikinecommend po ni Pablo ang Thessalonian Church dahil sila ay nag-grow sa pananampalataya at higit sa lahat sa pag-ibig. Mga kapatid, ito rin po ay goal natin. But before we can address the complaints of outsiders, we must first turn inside or turn inward and ask ourselves some difficult question. Baka kako, may naririnig po kayo na kapag na lumabas lang kayo dyan, may mga naririnig po kayo ibang klaseng pumupulong or nagsasabi sa labas. Ay, church pala yan. May mga ganun po kayo ng insidenteng naririnig. Tignan po natin. Next slide po. Tignan po natin. We must first turn inward and ask ourselves some difficult question. Is the church judgmental? Kung sakali man makarinig tayo ng mga ganung senaryo na yung church na yan, 30 years na. Kung sakali, halimbawa, bibigay po ako ng halimbawa. How would you respond? Ang church po ba ay judgmental? Ang church po ba ay filled with leaks? Is it hard for outsiders to feel welcome? Ang church po ba ay hirap po ba tayong i-welcome ang mga outsiders? Mga kapatid, kung maging totoo po tayo, many of us will have to answer yes. Maaring at least some of this question. Kung magiging totoo po tayo, kung yan po ay totoo, then the next question na kailangan po nating ilagay sa ating mga kaisipan or tanongin, is this biblical? Yung mga bagay po ba na ito, biblical po ba ito? Ang sagot po ay hindi. Ang simbahan po ay hindi po judgmental. Dapat ang simbahan, yan po ay safe place. Dahil napakagulo po sa mundo. Ang simbahan, siya po ang nagbibigay ng safe zone sa bawat isa sa atin. Judgment, exclusion, and hypocrisy do not align with the teachings of Christ. Tinawag po tayo ng Diyos to love one another as He has loved us, to bear one another's burden, and to welcome the outsiders as He welcomed us. Paano po ba natin i-address ang mga bagay po na ito? How do we ensure that our churches reflect the love and grace of Jesus Christ? Mga kapatid, nagsisimula po ang lahat ng ito sa humility at repentance. Laging pagpapakumbaba. Humility to listen, humility to learn, humility to humble ourselves before the Lord. I-humble po natin. At the same time, tayo po ay mag-repent po. I-recognize po natin that we fall short in asking the Holy Spirit to help us grow. Tayo po ay may mga limitation. Nagkakamali po tayo at grasya ng Diyos, kailangan po natin ang Panginoon sa bawat araw na ating buhay. It is simple in concept but difficult in execution. Kaya po, tayo po ay kinakailangan mag-grow sa pananampalataya at higit sa lahat sa pag-ibig. God has placed us within our churches and communities for a reason. He desires that we grow in faith, trusting Him more each day with our lives. And as we do this, we must also grow in love, recognizing that every person around us is made in the image of God. We are commanded to love them, and that love must deepen. Mga kapatid, sa mga kapwa po natin, nandyan po ang imahe ng ating Panginoong Jesus. Kaya kung kayo sa mag-asawa, nag-aaway po kayo, tapos dinadalasan nyo, sinasaktan nyo unang-una ang image ng Panginoon. Sinasaktan nyo unang-una ang Panginoon. Do you really po? Dahil sa kapwa mo na yan, nasa Kanya ang Panginoong Jesus. Hello po. Yes. Sinasaktan po natin. Kung kayo ay galit sa asawa nyo, nag-aaway po kayo, hindi kayo nagkakaintindihan, sinasaktan nyo una sa lahat ang Panginoon. Dahil una sa lahat, yung templo po yan.
ang katawan ng tao na yan, na galit ka, ay templo po ng Panginoong Diyos. Nandyan po sa Kanya ang Panginoong Jesus. Tandaan po natin yun ha. Alam niyo kung tatandaan po natin ang mga bagay na ito, pag-ibig na lang ang ating laging isusupli. Kahit sa panahon na hindi natin maintindihan ng ating kapartner, laging pag-ibig na lang. Laging pag-ibig na lang. Laging pag-uunawa at laging pagpapatawad ang ilalagay sa atin ng Panginoon. Amen po. Naniniwala po ba kayo doon? Na kapag nag-aaway kayo ng asawa nyo, sinasaktan nyo ang Panginoong Jesus. Ang ganda po nun, no? Definitely, in conclusion po dyan, hindi ko nasasaktan, iingatan ko na ang aking bawat sabihin. Kung ako man ay may asawa, iingatan ko ang aking bawat sasabihin sa kapwa ito. Ang ganda po nito pag-usapan. Ayan, sila din may kakasal, may mga mag-asawa po dito. Pag-ibig, napakagandang topic po nito. Malaking bagay po ito na ang pag-ibig ay hindi laging beto process. Pero tinutulungan po tayo ng Diyos at tinuturuan to be na magkaroon po tayo ng humility. Ipapakita pa rin po natin yung pag-ibig. Imagine nyo, no? Umuulan sa labas, naglalakad kayo, hindi kayo magkasundo. Ang asawa mo, naglalakad kayo sa labas. Pero yung asawa mong lalaki, pinapayungan ka. Nakaganon. Nandun pa rin po ang pag-ibig. Tama po ba? At least, pinapayungan mo siya, umuulan. Nandun pa rin po ang pag-ibig. May mga pagkakataon na kailangan nating labanan yung ating sarili. Minsan yung sarili natin ang ating kalaban. Lord, ito ba yung nais mo? Na lagi kami magkaunawaan, lagi kami magkapatawaran. Lord, kung hindi man siya baguhin, ako ang baguhin mo palagi. Unahin mo ako, Diyos, ng Panginoon. Unahin mo ako, Lord, na baguhin. Amen po. Number 3 po natin is biblical love requires action. Caring, forgiving, and serving. Ayan po. Gaya po ng mga example po natin, it requires action, ang pag-ibig. Biblically, kahit sa buhay mag-asawa, hindi mo na-feel na mahal din siya, nandyan pa rin po yung care mo sa kanya. Pinagtitimpla mo pa rin siya ng kape, kahit hindi siya nagkakape. May mga ganun po. Alam mo, hindi ako nagkakape. Di joke. Lalo nag-away. Di joke lang po. Pero, alam mo po, malaking bagay pa rin po yun na at least malaman mo, hindi pala siya nagkakape. Huwag mo na pagtimpla ng kape sa susunod. Palitan mo naman. Gatas naman. Iba yun naman. Hanggang sa makita mo, minsan kasi yung communication natin, dinadaan natin sa pagkilos natin. Tama po ba? Sa mga action po natin. Minsan hindi tayo vocal eh. No, tama po. Hindi tayo vocal eh. Pero ang makalaga rin po pala na may mga action po tayo, maging vocal din po tayo. Uy, alam mo ba, mahal? Hindi ko gusto yung inasal mo kanina. Hindi ko gusto yung inasal mo kanina. Kanina, na-hurt ako sa sinabi mo. Doon pa lang. Hindi yung yung parang tigre ka na, lion ka. Dahil tapos ka na manalangin, nag-roar ka na. Alam mo ba, mahal? Nanginis ako kanina sa ugali mo. Hindi po dapat ganun. Iba pong application po yan. Pag nanalangin ka, dapat hindi ka maging tigre na sa ibang kaparaanan. Pwede ka maging pusa muna. Mahal? Meow. Manambing ka muna. Pero malaking bagay po na nakipag-communicate po tayo. Dahil dito po sa iglesia, nagsisimula po yun sa family, yung action po natin, yung caring, yung forgiving. Masarap po ang isang iglesia na nagpapatawaran, naglilingkod sa isa't isa. Unang-una, tignan po natin, a church that love reflects Christ. Yan po ang una natin, subpoint. Sa John 13 verse 34,
A loving church reflects the heart of Jesus. Jesus' love is sacrificial, unconditional, and servant-hearted. Nakita po natin ang halimbawa po dito na ginawa po ng servanthood na ginawa po ng ating Panginoong Jesus. Wala po siya ibang ginawa kundi pinaglingkuran niya ang kanyang mga disciples through washing their feet. Tama po? Hinugasan niya po. Baka pwedeng, sa mag-asawa, magugasan po tayong paa. Maaaring natatawa po kayo, pero minsan, it is biblical na mapakita natin na sineserve natin sila. Dinemonstrate po ito ng Panginoon na meron pong humility at selflessness. Pangalawa, a church that loves builds unity. In Colossians chapter 3, verse 14, and over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. Ang iglesyang nagmamahal ay talagang unite po sa isa't isa. They are accountable to each other. They submit to each other. They submit to one another. Kaya po nagkakaroon ng unity kasi nagsasubmit po sila sa bawat isa. Love is the harmony of the church. Love is the bond that holds believers together. Ang biblical example po natin dyan, yung early church sa Book of Acts, na sila po ay united in heart and mind. They shared everything. Nagsasalo-salo po sila sa pag-ibig. Anong nanalangin po sila. Nagsasalo-salo po sila. Even po sa fellowship, nagsasalo-salo po sila. Nakita po natin, they shared everything in love. Sila po ay nagsasalo-salo po. Application po natin dito ay kailangan po natin i-promote yung ating mga small groups. Kailangan po natin mag-share ng ating kakainin. Let's support one another po. Suportahan po natin ang bawat isa kung ano man yung kanilang mga ginagawa. Lalo-lalo na let's support them in love and in prayer. Number 3 po, a church that loves draws the lost. Ang isang simbahan po na nagmamahal ay humahayo. Kapag meron po tayong kilala na they are lost, they are not found pa in Christ, pwede po natin silang sharean po ng gospel. A loving church draws people to Christ. Yun po ang isang mahalagang bagay na ang isang simbahan ay sinishare po natin ang kabutihan ng pag-ibig ng Panginoon. And hindi lang po tayo magiging addition po dito. Hindi lang addition yung mangyayari sa ating church. Mag-multiply po tayo. Kapag ang ating small group ay humahayo din po at nagsishare ng gospel. Ang ating small group ay naglilid din po ng isang kaluluwa into discipleship. Aim po natin yun, prayer po natin yun. Tama po ba? Na yung small group po natin, ng mga hawak po natin, mahirap po ang discipleship, pero ito po ang aim ng Panginoon sa ating iglesia, to be a disciple-making church, na yung inawakan natin ay magtuturo din. Pasahan lang. Tinuro ni Pablo kay Timothy, tinuro naman ni Timothy doon sa mga leaders, at ituturo naman sa iba. Kaya po, malaking bagay po na tayo po ay as we evangelize, as we share the gospel, we do discipleship as well. Tayo po ay nag-train. Ay mga busy po tayo sa buhay. Ay mga kanya-kanya po tayo. Pero ito po ay mandato ng ating Panginoon to make disciples po. Ang church po natin. Ang halimbawa po dito, the early Christians love set them apart, leading many to faith. Kasi grabe po yung early church eh. Talagang matindi po sila eh. Talagang they gather together. Sa atin, nag-gather po tayo together. Once a week, sila po nag-gather. Araw-araw po. Nag-gather po talaga sila into fellowship. Isipin niyo po yun, no? Grabe naman, araw-araw mag-pray, araw-araw mag-fellowship. Pero yun po ang ginagawa nila. Humahayo po sila. Nag-share po sila. And makita po natin yung early church, talagang grabe. Boom! Sobrang dami nila. Ang dami pong naligtas. Yun po ang aim po ng gospel. Maligtas po ang sangkatauhan.
Kaya mga kapatid, let's show love to our neighbors, co-workers, and strangers through acts of kindness and hospitality. Sa trabaho na tayo or sa nasaan man tayo, yun po ang gagawin natin. Number 4, a church that loves forgives. Ang simbahan po na nagmamahal ay nagpapatawad. Maring may ilan po na takot na bumalik, nagkamali, pero ang pag-ibig po lagi dapat nating i-model po ang pag-ibig po talaga. Ang church po natin ay ang pag-ibig po dapat ang minamodel natin, ang Panginoong Jesus. Forgiveness builds bridges, restoring broken relationships. Nakakabid po tayo ng mga bridges. Love and forgiveness go hand in hand. Kaya po kapag nagmamahal ka, hindi pwedeng hindi ka nagpapatawad. Kasi po, unlimited po ang pagpapatawad. Sa church, bilang mag-asawa, kaya po kayo tumatagal at habang buhay na kayo ay pinagbuklod ng Panginoong Diyos dahil meron pong forgiveness. May mga limitations or may mga along the way sa marriage, meron mga pagkakataon talaga maraming beses pa po na hindi po kayo magkakaunawaan. Pero lagi niyo pong i-apply, as you apply this in your marriage, you apply also this in our church. Jesus forgave Peter after his denial. Kahit po si Pedro, nung dininay niya po si Jesus, pinatawad pa rin po siya ng ating Panginoon. Kaya po, i-encourage po natin na ang ating kapwa na nagkamali, napagod, nahihirapan, encourage natin na sila po ay ma-reconcile po sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Let's address the conflict biblically, ituro po natin sa kanila yung mga bagay po na makakatulong po sa kanilang kaluluwa at sa kanilang puso po. Let's cultivate the culture of grace. Ang grace po lagi, ang grace ng Panginoon. Nandiyan po ang truth, pero i-cultivate po natin na mayaman po ang grasya ng Panginoon. Nagkamali tayo, we fall short, the grace of God is unlimited. Pero wag po natin gagawing lisensya ang grasya or ang grace na para magkamali po tayo at piliin po natin magkamali. Dahil ang grace ng Diyos ay laging napakalawak po. In conclusion po, Jesus commanded us to love one another. Love is the church's greatest testimony to the world, and biblical love requires action, caring, forgiving, and serving. The call to love like Christ is a growing church, or a growing church is a loving church. Kung gusto po natin mag-grow po, tayo po ay magmahalan po. Dahil ang pag-ibig, it reflects po sa atin ang Panginoong Jesus. It builds unity, it grows to the lost, and it fosters forgiveness. Love is the light that guides people to Christ, to His church. Sabay po natin basahin yung 1 John chapter 4. Nandiyan po ba? Ayan po, 4:7 to 8. Sabay-sabay niyo pong basahin. 1, 2, 3, go. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. Yun po. Napakalinaw po na tayo po ay magmahalan po dito sa ating bahay-sambahan. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Panginoon. Sa umagang ito, salamat po, Diyos, na itinuturo mo, Panginoon, sa amin na kami ay maging isang mapagmahal na iglesia. Na kami, O Diyos, ay magmahalan sa isa't isa, Panginoon. As we love you as well, Panginoon, magre-reflect sa amin, Panginoon, yung pag-ibig na yan, Panginoon. Lord, we know that we are just only a human, Panginoon. Pero Lord, patuloy mo, Panginoon, na laging samahan mo kami, tulungan mo kami, turuan mo kami, Panginoon. Na yung mga bagay na ito ay aming ma-apply, Panginoon. Una-una sa aming tahanan, kung nasaan kami naroon, Panginoon, sa trabaho, maging sa iglesyang ito, Panginoon, maging sa lahat. Na kami ay magmahalan, Panginoon, dahil ito ay nais mo sa amin, Panginoon. Let us build, Panginoon, yung culture, Panginoon, ng pag-ibig, culture ng pananalangin sa isa't isa, Panginoon, because we need it the most, Panginoon. Kami ay mahina, Panginoon, at laging kailangan namin, Panginoon, ang habag, kailangan namin, Panginoon,
ang kapangyarihan mo, Panginoon. Kailangan namin, O Diyos, na Ikaw ay kumilos sa aming mga buhay, Panginoon. Dahil Ikaw ay banal, Panginoon. Ikaw ang tanging banal na Diyos na makakatulong sa amin, Panginoon. Kaya Lord God, ang mga bagay na ito, Panginoon, ay amin, O Diyos, na may apply sa aming buhay, Panginoon, at pananampalataya, Panginoon. Magmahalan kami, Panginoon, tulad ng pagmamahalan, Panginoon. Na iniwan mo, Panginoon, sa inyong mga disipulo, Panginoon. Lord, pagmahalan kami, Panginoon, sa aming tahanan, pagmahalan kami kung nasaan kami, Panginoon. Ilagay mo, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Ang pag-ibig, Panginoon, ay managana sa lugar na ito, Panginoon. Lord God, patuloy, Panginoon, sa bawat pamilyang narinito, Panginoon, managana ang pag-ibig, managana, O Diyos, ang pagpapatawad sa isa sa Panginoon. Managana, Panginoon, ang pangalan mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord God, Ikaw po, Panginoon, ang kasagutan ng lahat ng ito, Panginoon. Lord, tulungan mo kami to be a disciple-making church, to love one another, Panginoon. Salamat po sa salita mo, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na lagi mong ibaon sa aming mga puso, Panginoon, ang pag-ibig, Panginoon, na nagmumula lamang sa iyo. Purihin ka, Panginoon, sa iyo po ang karangalan. Ito po ang aming dalangin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Happy Women's Month. Araw ng mga buwan ng kababaihan. Kaya let us all show our love to the queen of your household. Sige po, tayong lahat ay manalangin. Aming Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat, Panginoon, dahil pinapakita mo sa amin that you love us more, Panginoon. Beyond, Lord God. Unconditional love, Lord God. Salamat po, Panginoon, for loving us, Lord God, more than unconditional. Kaya mo, Panginoon, na ang bawat isa sa amin, we always show the love, Lord God, na nais mo, Panginoon. We will love each other, Lord God. Even, Lord God, maraming flaws, marami kaming mga pagkukulang, but Lord, salamat po, Panginoon, dahil tinuturuan mo kami pagmahalan sa bawat isa. And because of that, Lord God, na mas pinapakita mo, Panginoon, na itong iglesia, O Lord, na iyong itinatag. Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito. Samahan mo kami muli, Panginoon, sa aming buong linggo ng aming mga gawain, O Diyos, sa mga nagtatrabaho, sa mga nag-aaral, sa mga nasa tahanan, Panginoon, Ikaw po ang maging kasama namin, aming Ama. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago tayo magwakas, pwede bang awitin natin yung Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see you, the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Tama kayo.